pwede mo rin iset dito sa... Yan. Pwede mo rin iset dito. Yung... Kung meron kang gustong baguhin sa layout. Sana yun. Anyway, halimbawa, ito yung... Wala pala ako sinet dito. Anyway. Bawat control, tawag kasi sa bawat isang bagay na yan, control. Tapos, isang control yan, define ng opening Di bago. Kasi lahat ng nakikita ko mga button, object ang tawag ko eh. Kasi ba, itong hover connect na button, ito siya, Control. button, meron siya mga attributes. Yan. Basically, nakikita rin dun sa properties window. Ako, hindi lang ako mahilig mga litis dyan. I mean, hindi lang ako mahilig tumingin. Diyan ako nag-e-edit para lang hindi ko mababoy ito. Tapos, yung name niya, yun yung gagamitin mo para i-reference siya sa code behind. So, halimbawa, gusto mong baguhin yung alignment nito on the fly. Halimbawa, in response to some event. DTNHD. That horizontal alignment is equal to left. Ganun. Pero, hindi lang ganun kadali kasi dito, puro string lang, di ba? Kasi XAML siya. Pero since, type safe ang C#, yan, mga enumerated yan. Kaya tinan mo, Define ka pang inam. ginagaya ko lang yung practice para malinis, para lahat uniform. Kasi yan dapat ideally. Kung meron ka lang, kung yan lang dapat ang values, hindi ka dapat gumamit ng string. Tsaka magastos kasi mag-compare ng strings eh. Magastos sa processing file. Ito kasi ang equivalent yan, integers lang eh. Yun. Tsaka nga type code yan. So ito, ayan o, command, alam na command. Tapos pati yung value niya, command, that's malinaw lahat, tsaka readable. Yun. So, dito sa code. So, itong main window, yan yung pinaka-class ng program mo. Tapos, Meron siyang members. meron siyang members. Ito, yung mga variables na dinefine ko. Saka yung mga methods. So, itong mga to, methods. Tapos, actually, hindi mo madidistinguish eh kung ano yung... Walang keyword na magdidistinguish yung method dun sa event handlers. Pero ang magdidistinguish yung event handlers, ito. May ganyan eh. Ayan, object sender, object event. Bali, ano yan? Nag-fire yung event. Diba, ito, button HT, click. Click mo yung button hover connect. Teka, yung underscore something na yan, may significant value yan. Name lang nung event handler yan, pwedeng kahit ano yan. Sa lahat, so, in practice, lahat ng event handlers may underscore something. Yun ang, oo. Okay. Pero hindi ko na iniintindi yun. Bakit? Kasi pwedeng i-double click to eh. Halimbawa, nag-drag-drop ka ng button. Pag double click mo, mag-create na siya ng event handler sets. Tatype mo na lang yan. Okay. Okay, maglalang. Yun. So, yun. So, halimbawa, nag-click ka ng button. Tapos, yung naka-register na event handler, manonotify. Ito yun. Which is yung underscore click. Oo. Tapos, ang parameters dito, pag kinol siya, yung sender, yung object na ng event, yung button HT. So, pwede mo i-reference yung kung ano man yung state ng object. So, kung pwede, sender that, Pwede dyan sa loob ng... Oo, imbis na button HT yung ipang-reference mo, kasi pwedeng hindi mo alam kung ano yung pangalan nung nag-fire ng event. Pwede ka kasing gumamit pwede kang gumawa ng mga generic event handler na hindi mo alam kung anong mga events ang mag-trigger para multi-purpose siya. Well, dito alam natin kasi maliit na yung program. Pero yun, itong sender, pwede mo i-reference yung nag-send. So in this case, alam natin, button.hc. So interchangeable naman na ito yung gamitin ng qualifier tsaka ito. So, pwede kung gagawin kong general purpose ko, pwede akong magsabi na if
sender that, Actually, pwede mo siyang i-register. Di ba? Di ba i-register mo siya sa event? Kasi bawat object, event. bawat control event. So, halimbawa, ito, hover ko event. May event yan. Sa click event niya, may naka-register na isa. I-button click. So, i-reference ko na lang siya sa general na, kung gagawin kong general event handler siya. Kung gagawin mo siyang general event handler, I-reference ko na lang dyan. I-reference ko yung click event na ito dun sa general, So actually, pwede, dalawang button, isa lang yung event handler. Pwedeng ganun. So, yung kung sino man yung tumawag, mara-reference mo siya dito, sender. Okay. Tapos, itong event arg, mga ano lang yan, mga tawag dito? Parang buffer. Yan yung mga, kung ano man yung associated na data dun sa event na nangyari. So, ba, di pa-click, kung nag-down click, actually, may ibang event, may sariling event yung yung mouse down. Anyway, mamaya makikita mo yun kasi kakaibang event handling ang ginamit ko rito sa manual control. Ganito yun. Tapos, dito sa constructor, kasi di ba, invoke tong constructor ng app.xml, di ba? Yan. So basically, hindi siya katulad ng normal na program na, di ba, alam natin program. Oh, sige dyan. Kailangan atang ilagay yung Anyway, di ba nakita mo kanina yung main, sobrang ikli lang. Main, instantiate niya lang yung class. Sila. Tapos yun na, pababayaan na niya. So basically, walang rito, hindi ka talaga gagamit ng main function dito. It's all about, i-open mo yung main window, tapos maghihintay ka for any event, tapos puro event handlers lang. Ganun lang ang style ng programming. Hindi ka tulad sa console application. So, kailangan define mo lahat. Yun. Hindi ito. So, dito sa constructor, yun, so instantiate na yung object, tapos, itong initialize component, yan yung IDE defined na, yung kanina. Yan yung mga initialization ng, kasi ito, ako yung gumawa. So, una, hindi ko nilalagay dito sa constructor yung mga definition. Yung definition, nandito sa labas. Para accessible siya ng mga event handlers sa ng mga functions. So, considered siya as member naman. Member. Member ng main window, hindi yung hindi yung particular na... Kasi pag dito mo siya nilagay, mara-restrict yung scope niya rito eh. Yun. So basically, kung meron kang mga variables na gagamitin ng lahat, dito mo ilalagay.